Alden Richards. Sabay sinabi ito ng live, kaya naman nag-react si Mama Pokwang patungkol dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating pong mga updates for today's video, ay nais ko po munang pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay magbasa tayo muna ng ilan sa mga tinatawag na comment of the day, kung saan ay basahin po natin ang ilan sa mga napili natin. Si Miss Geraldine Favillan, sabi niya, napaka-imposible talaga ang mga binabalita ni OG kasi yung mga corrupt official nga nahuhuli. Sikat pa kaya, at yung mayor na yan, sa tagal na nilang nagbalita niyan ni isang resibo, wala pa talagang maipakita at public places pa talaga. Sila ang pumunta, sila kat, tapos wala naman lang picture. Ay nako, napakababaw talaga. Kat din pa rin ako, hintayin ko next project nila baka next year. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento, no? Alam niyo po, totoo yan kasi minsan mahirap din paniwalaan yung mga balita na wala naman talagang actual na resibo. At the same time is, parang sabi lang sila ng sabi ng ganyan, galing sa source ng ganito, sa source ng ganito. Pero ang totoo is galing lang yun sa mga bashers ni Catherine. Sabi ni Miss Marista Esperer, sa akin, Miss Tareds, fake yan. Ang news ni OG sa napakadami ng ginawa nila mag-shouting patapos magpunta lang sa Laguna. So sabi ni Miss Raquel, parang ang cheap naman ang dating ni Catherine, sa isang public resort lang siya madalas dalhin at i-date ng mayor na yon. Tsaka imposibleng walang makukuha ng picture at video kina Catherine at mayor unless kung madaling araw nila ginagawa yung pagpunta public place, pero wala man lang makapag-video at makapag-picture. Kanino bang Herodes nang galing yung chismis sa mayor at na kay Catherine na yan at hindi mamatay-matay ang issue, which is very true. Talagang talagang very fabricated ang mga videos, So is ilan sa mga kaganapan kay Alden Richards ay talaga namang sobrang busy ni Alden nowadays. Unang-una dahil po championship na rin po ng kanya pong ng kanyang yung isa sa mga hosting stint niya na kung saan pinapanood po yun sa GMA7. Kasabay nito ay nagpunta siya sa ilang mga ganap at birthday celebration. Nakuhanan pa siya ng video ng ilang mga fans na naroon siya at ipinost sa social media. Talagang si Alden po ngayon ay talagang usap-usapan din dahil marami pong mga nagre-reklamong subscriber ng Netflix. Lalo-lalo na yung mga supporters ni Alden. Marami po ako nababasa sa comment section na parang kahit anong hanap po nila dun po sa video or dun po sa movie na or sa serye na ginawa ni Alden na Out of Order, wala daw po sa Netflix. Totoo po ba yun? So marami rin naman po nagsasabi na parang napanood na rin nila sa Netflix. Marami rin nagsasabi na natanggal agad sa spot, no? So sa mga videos na napapanood po ninyo, isa yan sa mga ganap ni Alden Richards kung saan dumalo siya sa birthday po ng boss ng Viva, no, na si Boss Vic Del Rosario. Dahil napapabalita nga nagagawa siya ng movie dito po sa Under Viva Films at kasama niya po dito no other than Miss Julia Barreto. Yun po ang usap-usapan ha. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayo nakikitang ebidensya na gumagawa na sila. Baka by next year pa yan, 2026. Since mag-e-end na rin naman yung taon, baka yun yung pinaka-timeline na ibinigay ni Alden Richards para sa lahat ng kanyang mga projects. Parang ay medyo daan-daan talaga siya, no? Ini-enjoy niya talaga yung oras niya at yung mga panahon na kung saan gusto niya talagang mag-explore, lalo na sa biking. Doon talaga mas marami yung oras niya. Pero at the same time, still working, dahil meron pa rin po siyang gagawing concert na kung saan pagsasama-samahin niyang ilan sa mga OPM singers ng Pilipinas, 'di ba? Siya po ang magpo-produce, sila ang magde-direct dahil isa yan sa mga talagang parang yan yung pag wala na siya sa showbiz, pwede niyang gawin, 'di ba? So, kasabay nito, nagte-trending din ang ilan sa mga pinakitang videos na kung saan nag-react nga itong si Mami Poki o si Pokwang, no, sa sinabi po ni Alden sa kanila pong sa kanilang programa
no, na yung parang programa na kung saan merong mga patimpalak sa pagsayaw. Si Mr. Alden Richards ang host, tapos ang judges si Pokwang tsaka si Miss Marian Rivera at ilang mga celebrities, no. So panoorin natin to. Nila kasi sila huli pero di kulong. Eh yung iba huling-huli na, ba't di pa rin nakukulong? Di ko rin alam. Tulad nga ng ilang mga celebrities or sikat na celebrities ay binasag na rin ni Mr. Alden Richards, no, ang kanyang katahimikan at tila galit na galit pa rin hanggang sa ngayon sa mga corrupt government officials at sa mga abusadong contractor. Kaya nga nasabi niya dito, 'di ba? Yung iba nauhuli na pero hindi pa rin nakukulong. Pero mas matapang ang social media hanash ni Alden dahil kita ang mukha sa mga taong tila gusto niyang i-call out at awatin sa pangungurakot. So dahil po dito sa mga naging statement na ito, is usap-usapan ito na parang nagkakaroon po ng comparison between Catherine Bernardo and Alden. Kung si Mr. Alden Richards is very vocal po siya sa kanyang statement against sa mga corrupt officials, ay tila baga sinasabi po ng ilan na sobrang tahimik naman daw ni Miss Catherine pagdating po sa usaping ito. No, talagang pinipiga po talaga nila si Miss Catherine. Parang lahat po ng mga pwedeng ikumpara at pwede pong parang papangitin ang pangalan ni Catherine ginagawa po ng ilang mga bashers. Pero syempre, lahat naman po tayo may karapatang manahimik at meron din tayong karapatan kung paano po natin i-express yung ating mga sarili. Kung si Mr. Alden Richards very vocal, baka naman may ibang paraan si Catherine na ginagawa towards dun sa mga masasabi nating political, mga politicians sa sobrang corrupt, 'di ba? Ginamit kasi ni Alden ang kanyang Instagram story para i-repost ang ilan sa mga bidyong nagpapakita ng mga child labor practices sa bansa at ang malawakang corruption sa bansa. Kung matatandaan po ninyo, naging laman po yan ng kanyang IG account, no? Sa simula ng video, ay talagang sa kanya pong programang ito, ginagamit niya rin po tong platform na ito para po talagang pasaringan at bigyan po ng pansin at parang i-call out at talagang i-trigger yung ilan sa mga government officials na talagang nagnanakaw sa ating pong bansa. Sinabi niya rito na huling-huli mo na pero hindi pa rin nakukulong. Na agad namang tinawanan ni Pokwang, no? Kasi sila kasi yung mga mamamayan na talagang very outspoken po sila pagdating sa mga ganitong klase ng usapin. And kabaliktaran nga kay Miss Catherine Bernardo. Pero kahit ano naman, ang siguro po ang katwik kasi si Miss Catherine kahit sa anong bagay po, kahit anong issue, 'di ba? Never naman po talaga magsasalitain kahit nga yung personal attack sa kanya, hindi niya po yan sinasagot eh. So, ang ginagawa lang niya is ginagawa lang niya yung tama. Tumutulong siya ng palihim, 'di ba? Tapos po nagpapakita siya ng suporta sa mga tamang gobyerno. Dati kasi nag-support po yan kay Leni Robredo, diba? So nga lang, unfortunately, hindi talaga siya nanalo. So anyways, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!